Ang nakaraan. Natagpuan ni Pakang ang nilalang na siyang pinapahanap ng kung kanilang tawagin ay si Condesa Gabonesa. Ang misteryoso at napakailap na nilalang na si Baldong Balbal. Ang siyang may malalim na kaalaman pagdating sa paggawa ng espesyal na sangkap para sa mga aswang. Hating gabi. Narito si Pakang sa may magulong sentrong bayan upang hanapin ang tao na siyang nagmamay-ari sa kanyang pakay. Ang pamangkin ng matandang nilalang, ang naliligaw ng landas na Bagitong Balbal. Maingat itong nagkukubli at nagmamasid sa may madilim na eskinita. Pasinghot-singhot, umaaligid. Ngunit sa gitna ng maingay, magulo at mausok na bayan ay bigla itong natigilan. Dahil anak ng patis naman, oh. Ew. May bupang mais. Naman, oh. Sabi nila swerte pag nakatapak ka nito. Sino kaya nagsabing maswerte ang makatapak ka ng ebak? Lalo na kung nakapaa ka. Naman, oh. kung kaya ay paika-ikang naglalakad si Pakang at hindi magawang makalipad. Sira ulo ka ba, narrator? Wala pa sa kasaysayan ng mundo ang nakapaglakad ng matino matapos makatapak ng Winnie the Pooh. Ew. Kasi naman saan ba may bukas na gripo dito? Natutuyot na sa talampakan ko yung malunggay at mais na buo. Ew. Nagmamadali itong naglalakad, humahanap ng kaligtasan para sa kanyang napilayang talampakan. Aligaga itong kumakatok sa mga madadaan ng kabahayan. Medyo tao po. Medyo tao po. Yuhu. Ay, hello po. Galing po ako mula sa may munisipyo. At napag-utusan tingnan ang metro nyo ng tubig kung gumagana. Ha? Taga-munisipyo ka? Abay, hating gabi na. Ha? Kasi kuhan. Ano po? Night shift kasi ako doon. Opo, night shift. Graveyard ba? Nakatoka ako maglakad-lakad sa kalye na may tae. Kuhan. Papasukin mo na ako. Oo, nagmamadali kasi ako na makatapos sa mga trabaho ko. Dadami ko pa pupunta ang bubong. Mga bahay. Opo. Seryoso? Taga-munisipyo ka? Bakit naman? Budol-budol ka. O tulad ng mga nababalitaang mga adik na nanloloob ng mga kabahayan. O di kaya, aswang ka. Lala? Nye, ako pa ngayon adik. Ikaw nga gabing-gabi na nagwawalis ka pa. Yung totoo, te. Sige. Aba, mabuti na yung sigurado. Kung kaya ay ibinabana ng babae ang kanyang kilay at nakapamewang na inilapag ang hawak na walis tingting at isinandal ito ng pabaliktad. Na dito ay biglang nakaramdam ng kakaibang puwersa si Aling Pakang dahil sa ginawa ng matandang babae. Sapagkat isang mabisang pangontra sa anumang uri ng aswang ang paglalapag ng walis tingting na nakabaliktad. Nagsisilbi itong matinding pangharang na kahit sinong kakaibang nilalang ay hindi maaaring umalpas sa poder na itinakda. Ano pa hinihintay mo? Tingnan mo na ang metro ng aming tubig. Pumasok ka na! At kamo ay nagmamadali ka. Dahil dito ay alumpihit si Pakang na pumasok sa loob ng kabahayan. Nag-iisip ng paraan kung kaya. Ha? Kukuhan nakalimutan ko. Adik pala ako, oo. Adik. Kita mo, ang lalim ng mata ko, pulang-pula.
Yo, alis na ako. Magbebenta pa kami ng rugby ng mga kumare ko. Sige na, alis na ako. Kumaripas papalayo si Pakang upang makaiwas na lamang sa kakaibang puwersang kanyang nakaharap. Hoy! Bakling na taga-munisipyo! Saan ka pupunta? Mga tao talaga ngayon. Buti na lang talaga. Napakasipag ng mga kawani ng aming lugar. Ay! Makapagsara na nga at baka may pumasok pang aswang. At sa pagkaripas ni Pakang ay napasandal ito sa may madilim na eskinita. Hinahabol ang kanyang paghinga. Nang biglang nanlisik ang kanyang mga mata. May naaamoy ito. Isang pamilyar na halimuyak. Masangsang, mabaho at nakakasulaso. Ang halimuyak ng hinahanap na si Buboy. Lalalala. Grabe ka naman. Pagbabaho. Si Buboy ko agad. Pabantot lang yon. Saka iba ito, no? Teka nga. Gulo mo eh. Nasa madilim na sulok ay nahagip ng kanyang mata ang isang pamilyar na figura. Isang hulma ng anino. Nakayuko. Nagliliwanag ang mga mata. Tila pusa. Ang pamangkin ng misteryoso at mailap na balbal. Wala, si Oo to ha. Yung pamangkin ni Ninang Baldong Balbal. Hoy, Oo. Oo, mabaho. Wait. Oo, badyantot. Halika dito, dali. Ngunit, nilingon lamang siya ng nagliliwanag sa dilim na mga mata ng bagitong balbal sa kamaliksi itong lumukso ng napakataas. Papalayo. Hoy, Oo. Saan ka pupunta? Tingnan mo tong batang amoy imbornal na to. Di nang mabaho. May pagkabingi pa. Talaga naman, oh. Teka. At eksakto, pagpatak ng oras ay ganap nang lumakas ang kapangyarihan ni Pakang. Umangil ito ng napakalakas sa kabuong puwersa na lumukso papaitaas upang masundan ang lumuksong bagitong balbal. May kakayahan ang balbal na lumundag ng napakataas at sa bawat paglukso nito ay talagang napakalayo ng pagitan sa bawat distansya na nais na mapunta. Ngunit, hindi ito imposible kay Aling Pakang. Dahil sa tuwing oras na ito ay ganap ng aswang ay kaya nitong mahigitan kahit ang pinakamalakas na uri ng aswang na ultimo ang noon nitong nakasagupang tagapamuno ng mga gabunan, ang dating amahin mismo ng kanyang amo na si Kondesa Gabonesa. Halos abot kamay na ni Pakang ang binti ng bagitong balbal. Subalit, nagulat ito dahil sa gitna ng himpapawid ay bigla itong nagpatihulog at bumulusok sa may lupa. Kitang-kita ito ni Pakang kung papaanong banayad na lumapag sa lupa at biglang naglaho. Sinubukan pang sundan ito ni Pakang. Hinagilap ang mga bakas. Ngunit, wari ay nabura ang lahat. Sa may kawalan, ultimo ang halimuyak nito. Apat. Iba ha? Kinabog mo si Ninang Baldong Balbal. Ay, perfect ka dyan, akla. Pero hindi. Hindi ka makakaligtas kay Pakang. Yeah. Saka lumukso ito at hinagilap ang kanyang pakay at nakita niya ang isang sulok ang kanyang hinahabol. Nakangiti. Umiilaw ang mga mata. At bigla itong lumukso sa isang kalsada. Saka sinunggaban ang isang sasakyan na lulan ang pupungas-pungas na driver. Kasama ang ilang pahinanteng papauwi galing sa maghapong pagtatrabaho.
Dahil dito ay nagimbal ang may hawak ng manibela. Gumewang-gewang sa pagmamaneho at nataranta. Nandaki ang mata ni Pakang dahil nakaramdam ito ng kakaiba. Hindi maipaliwanag na pakiramdam na tila isang babala. Dahil nang lumingon ito sa gawing kabila ay papasulubong naman ang isa pang sasakyan. Kung kaya, walang pagdadalawang isip, mabilis na umusbong ang mga matutulis na kuko ni Aling Pakang. Saka bumaon ang mga ito sa may lupa. At buong puwersa na sumugod sa dalawang magsasalpukang sasakyan upang kanyang mapigilan. Saka buong lakas itong sumigaw. Nang! Tayo na! Subalit, muli ay nakatapak ito ng malambot, malagkit at mamasa-masang tae ng aso. At nadulas. Aray ko! Dahil dito ay kasabay ng pagsalpok ni Pakang sa may basurahan ay siya ding pagbabanggaan ng dalawang sasakyan na may lulang dalawang pahinante, driver, pati ang walang kamuwang-muwang na masayang pamilya na papauwi sa kanilang tahanan. Ngunit, huli na. Tanging usok at nakahandusay na mga walang buhay na lamang ang sa kanya ang tanging sumilay. At sa isang madilim na sulok ay kitang-kita niya ang nakangiting matabang lalaki na may hawak ng isang umiilaw na medalyon. Saka maamong lumalapit sa tabi nito ang wala sa sariling bagitong balbal. Nagsalubong ang kilay ni Pakang dahil ang hawak ng matabang lalaki ay isang medalyon na may kakayahang mapasa ilalim ang nilalang na balbal. Hindi ito nagustuhan ni Pakang. Umapaw ang galit. Umusbong ang mga naglalakiyang ugat sa kanyang muka at ipinamalas ang naglalakiyang matutulis na mga ngipin. Saka galit na sumugod. Subalit, siya namang pagdadagsaan ng mga tao, pati na ang mga paparating na mga sasakyan, kung kaya ay wala na itong nagawa pa, kundi ang mapaatras. Sa kabilang dako, tuwang-tuwa naman ang isang matabang lalaki habang nasa likod ito ng isang malaking gusali. Wari, binibilang na ang kanyang malaking kikitain sa inaasahang paparating na mga kliyente para sa kanilang serbisyo ng kanilang punerarya. At tila maamong tuta na lumalapit ang bagitong balbal sa matabang lalaki. Wari, humihingi ito ng paghimas sa kanyang ulo dahil sa isang matagumpay na serbisyo. Umaasam mabibigyan ng pabuyang bulok na laman ng bangkay mula sa kanilang sinadyang trahedya. Ngunit, lumayo ka nga sa akin. Ang baho-baho mo, kakaligo ko lang at may lakad pa kami mamaya, papuntang beer house, tapos dumidikit ka pa sa akin. Pumasok ka na sa loob at asikasuhin mo na ang mga aparato dahil maya-maya lamang ang bulsa ko ay paldo-paldo. Subalit, umuungol ang bagitong balbal. Sumesenyas. Itinuro ang sikmurang patungo sa kanyang bibig. Wari ibig sabihin ay nais na nitong kumain at mababakas ang labis na gutom, pati na ang pagpanglaw ng mga umiilaw na bilugang matang dilaw. Ha? Ano? Nagugutom ka na? Gusto mo nang kumain? Eto, kainin mo Wisit ka. Magtrabaho ka muna kung gusto mong magkalaman ang iyong sikmura. At binabalaan kita. Huwag na huwag mong babawas-bawasan ng anumang parte ng mga bangkay mamaya. Kung hindi,
malilintikan ka sa akin. Intindihan mo ako, ha? Pumasok ka na sa loob. Bilisan mo! Pero, umiiling ang bagitong balbal. Sumesenyas gamit ang kanyang mga kamay na ibig nitong iparating ay napakatagal na nitong hindi kumakain. Na kung hindi ito makakakain sa paglipas ng huling kabilugan ng buwan, ay isa lamang ang kanyang kahahantungan. Manghihina ito at di na malayo sa kanyang tiyak na kamatayan. Kung kaya ay sumenyas pa ito ng kanyang magkadikit na mga kamay. Nakaluhod, wari nagmamakaawa. Ngunit matigas ang kalooban ng walang pakialam na matabang lalaki, kundi ang magkamal lamang ng pera. Sinipa pa nito sa muka ang wala sa sariling bagitong balbal. Nakadama ito ng sakit at sa kabila ng nauupos na lakas nito ay umangil ang nilalang. Oo. Ano? Ha? Lalaban ka? Ha? Eto. Sige. Ano? Lumaban ka. Lumaban ka. Ano ba ang kaya mong gawin? Ha? Anong kaya mo kung hawak ko ang medalyon na ito? Wala. Pumasok ka na sa loob at unahin mong tutagin muna ang negosyo ko bago yung sikmura mo. Baho mo! Saka pinitikan pa ito ng matabang lalaki ng kanyang subong sigarilyo, ang mukha ng kawawang bagitong balbal. At sa may itaas ng bubungan, makikita ang anino. Dulot sa liwanag ng huling bilog na buwan. Nakatindi ang galit na aswang na si Aling Pakang. Nandilisik ang mga mata. Galit na galit. Sa kabuong lakas na sinunggaban nito ang matabang lalaki. Tapos ka na ngayon, pork chop! Subalit, kanina pa pala nakita ng lalaki ang anino ni Pakang, kung kaya ay handa itong itinaas ang hawak na mahiwagang medalyon at itinutok ito sa may nabiglang si Pakang sa ere. Wari ng hina ang nabiglang aswang. Bumulagta ito sa may lupa. At alis nung iniutos ng lalaki na atakihin ng bagitong balbal ang nakahiga sa may lupa na si Aling Pakang. Nagpagulong-gulong sila sa matinding pagpapampuno. Aray ko! Hoy! Dali! Hoy! Ano ba? Tumigil ka nga! Ako to! Hoy! Sandali lang! Hoy! Oo! Ang bantot mo talaga hanggang kailan! Sandali lang ha! Ako to! Hindi pa ako naalala! Hindi man ako kasing baho mo pero kinakapatid mo ako! Sandali! Aray ko! Likod ko! Wisit ka! Sakit na! Oo! Nasasaktan na ako! Aray! Teka! Ang harap-harap mo! Tumigil ka nga! At nang masinagan ito ng liwanag ng buwan, ay natigilan sa pagsugod ang bagitong balbal. Napabalikwas, hindi makapaniwala. Nagahalo ang pagkabigla at tuwa na sa buong pag-aakala ay nag-iisa na lamang ito at wala nang nakakakilala. Tuwang-tuwa itong sumisenyas, ipinababatid ang mga salitang kung gaano ito kasaya sa kanilang muling pagkikita. Walang tigil, sumisenyas na parang musika ang bawat kataga. Ano? Titig nga! Sandali! Sumasayo ka ba?
Member ka na ba ng Street Boys? Ano to? Pinoy Henyo? PP Edition? Ha? Teka nga. Ano to? Mga galaw ba ito sa dance group tuwing may intram sa school? Ano? Salita ka nga. Teka nga. Pipi ka ba? Ha? Paano ka naman naging pipi? Eh, hindi ka naman pipi dati. Mabaho ka lang. Anong nangyari sa'yo, oo? Ano? Kausapin mo ako. Magsalita ka, oo. Magsalita ka. Magsalita ka. Aray ko. Ay, oo nga pala. Pipi, pipi ka pala, pipi. Eh, paano? Eh, bakit ka naging pipi? Ha? Eh, kasi naman hindi kita maintindihan. Text mo na lang kaya sa akin. May IG ka ba? Telegram? WhatsApp? WeChat? Huwag na sa Messenger. Nakarestrict ako eh. Oy! Ano? Lintik naman no? Duduguin na ako sa ginagawa mo eh. Teka nga! Saka hinarap nito ang matabang lalaki upang kumprontahin sa kinasadlakan ng kawawang bagitong balbal. Hoy! Oversized na pork chop! Namukhang kalabaw! Anong ginawa mo sa kanya? Ha? Anong ginawa mo? Na dito ay nakakalokong tumatawa lamang ng nakakainsulto ang matabang lalaki. Ayaw mo akong sagutin, ha? At buong tapang na sumugod si Pakang upang tapusin na ang kawalang hiyaan ng matabang lalaki. Subalit, muli nitong itinutok kay Pakang ang hawak na medalyon at sa ere ay biglang nanghina si Aling Pakang. Tila nauupos na kandila. Wari sinasakal habang pinagtatawanan pa ito ng matabang lalaki. Ano ha? May sinasabi ka bang pangit na aswang ka? Ha? Ano ka mo? Anong ginawa ko sa kanya? Ayoko sanang sabihin. Pero, sige. Sa pamamagitan lang naman ng hawak kong medalyon, ay mamaya lamang ay katapusan mo na. Bueno, makinig ka. At ika ng matabang lalaki. Nabili nito ang mahiwagang medalyon sa isang matandang inche. Isang medalyon na may malakas na kapangyarihang panlaban at may kakayahang kontrolin, manipulahin ang mga elementong nakaugnay sa kapangyarihan ng kadiliman. Kung kaya noon ay nakaisip ito ng paraan sa kanyang kinakaharap na kahirapan. May nakapagsabi dito na bakit hindi nito subukan alipinin ang mailap at kakaibang nilalang na balbal at sa kabila nito ay magpatayo ng negosyo, sapagkat sa kaakibat na kakaibang kakayahan ng mga balbal pagdating sa mga bangkay ay kayang-kaya nilang mabilis na linisin, himayin ang bawat piraso ng buto ng isang patay, lalo na ang kakaiba nilang kapangyarihan na pagpalitin, ayusin at manipulahin ang itsura ng isang bangkay na hindi ito kaila sa matabang lalaki dahil ilang beses na nitong nasaksihan sa mga lamayan ang pambihirang pagkakataon kung papaanong mabilis na nakawin ng mga nilalang na balbal ang mga bangkay at palitan ito ng kung anuman ang nais ipamalit ng walang nakakaalam. Dito napasulyap si Pakang dahil sa kanyang mga narinig. At syempre, sa pamamagitan ng laway ng balbal, hindi ko na kailangan pang gumastos sa mga kemikal
tulad ng formalin. Dahil ayon sa mga matatanda, kayang-kaya nitong maipreserba ng taon ang isang bangkay at mananatili itong tila sariwa. Napakaswerte ko dahil sa kanyang mahinang ulo. Madali ko itong napapasailalim sa aking hawak na kapangyarihan. At sa kabila ng panghihina ni Pakang, ay pinilit nitong kausapin ang nakatulalang Bagitong Balbal. Makinig ka sa akin. Oo. Makinig ka. Matagal ka nang hinahanap ng tiyuhin mong pangit. Umuwi ka na. Nakukulangan na yata siya ng amoy ng imbornal sa bahay niya. Oo, maniwala ka. Bumalik ka na. At huwag kang mag-aalala. Hindi siya galit. Pangit lang talaga yung tiyuhin mo. Masanay ka na sa mukha nun. Para nga kayong pinagbiyak na sana all. Oo naman eh. Oo. Umuwi ka na. At yung pangarap mo, ako nang bahalang tumupad. Basta umuwi ka na. Kailangan ka niya. Bumalik ka na dun sa Poso Negro, sa may kuweba nyo. Hindi mo ba siya namimiss? Hindi na babarado yung ilong mo? Umuwi ka na, oo. Sandaling natigilan ang Bagitong Balbal. Niningon ang kanyang napamahal na punerarya.